Magandang umaga po sa inyong lahat. During my first canonical interview for partners preparing for marriage, towards the end, I asked them if they have any questions or concerns. I remembered the soon-to-be bride asking me, "Father, kanino po kami dapat magdasal? O ano po ang dapat naming dasalin kapag nahihirapan na po kami bilang mag-asawa o pag nag-aaway na po kami?" I told her, personally, dahil patron ko si Santa Rita de Cassia, dasal ka sa kanya and ask for her intercessions. After all, Saint Rita is the patron of impossible cases. At sa dasal naman, sinabi naman sa atin sa gospel kung paano tayo dapat magdasal. Simple lang, Our Father. Kasi it is the prayer that Jesus Himself taught us. Dear brothers and sisters, this is the content and message of our gospel today. The Lord's Prayer, the pattern for all our prayers. Alam niyo, hindi ko po alam kung sinadya ito ng mga nag-aayos ng Gospels daily. Hindi ko alam kung sinakto talaga ito nakasunod ng Gospel kahapon. Kung nagsimba po kayo kahapon o nadinig o nabasa ang Ebanghelyo yesterday, maalala niyo po yung corporal works of mercy. Sabi ni Jesus, whenever you feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, visit the imprisoned or the sick, you did it for me. Sa totoo lang po, sobrang hirap po nito. Madalas nga po, hindi ba? Pag may lalapit sa atin, nahihingi ng tulong, minsan hindi na natin binibigyan, pinag-iisipan at pinagdududahan pa natin ng masama, hindi ba? May namamalimos. Ang bata-bata pa niyan at ang laki-laki ng katawan. Pwede namang magtrabaho, bakit namamalimos? Bakit ko bibigyan? Nako, yung ibibigay ko dyan, pansusugal niya lang yung barya na yan eh. O kaya, pambibili lang niya yan ng kung ano-ano. Hindi naman niya ipangkakain yan. O, namamalimos, kasama pa yung lolo o lola niya na may sakit. O kaya, kasama pa yung baby na bagong panganak. Papaawa lang yan eh. In the end, di na natin tunulungan, nagkasala pa tayo dahil pinag-isipan natin ng masama. See? Opportunity na sana para tumulong sa kapwa, pinagdududahan pa natin. Pinag-isipan pa natin ng masama, but you know, I think God knows how difficult these tasks are. Kaya isinod niyang bilin sa atin sa Ebanghelyo ngayon. This is how you are to pray. Our Father who art in heaven, dahil sa sobrang hirap ng pagtulong at magkawang gawa sa kapwa na nadinig natin kahapon, kailangan din nating magdasal pagkatapos. At ganito kayo dapat manalangin. Sabi ni Jesus, wag na yung sobrang mahaba na hindi nyo naman naiintindihan yung mga salita. Huwag na yung kadami-daming sinasabi na mismong yung nagdadasal nalilito na sa sinasabi niya. Huwag na yung sobrang malalalim na words na baka kahit si Jesus hindi naiintindihan yung mga salita natin. Doon tayo sa simple lang. Pattern nyo na lang sa Our Father. Okay na yan. Goods na yan. And so, dear friends,
Whenever things are getting tangled up, whenever problems seem to be heavier and heavier, and whenever situations just don't make sense at all, and nothing seems to fall to its proper place, and whenever we run out of words, and we do not know how to pray anymore, just pray the Our Father. After all our prayers must be patterned after this. Amen.